dapat at di dapat gawin ngayong araw ng eleksyon, alamin. At Carla Abellana may inamin tungkol sa kanilang dalawa ni Jeff Eigenman. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, nakatutok ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para ibigay sa inyo mga pinakasariwang pangyayari ukol sa barangay at sangguniang kabataan election ngayong araw. Live mula rito sa GMA Network Center, ako naman Arnold Glavio, kasama si Connie Sison. At live mula rito sa Comelec Command Center sa Maynila, ako po si PR Ganghel. Makaigan, special non-working holiday ngayong araw para sa barangay at SK elections. Magsisimulang botohan alas 7 ng umaga, tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Sa barangay level, iahalal ang 10 barangay o barangay captain at kasama niya ang 7 barangay kagawad. Sa sangguniang kabataan naman, iboboto ang isang SK chairman at 7 SK kagawad. Inaasahang daragsa sa kani-kanilang presinto ang mahigit 50 milyong botante sa barangay elections at mahigit 2 milyong botante naman sa sangguniang kabataan elections. Puntahan po natin ang ating kasamang si PR Ganghel na nasa Comelec Command Center. Pia. Salamat, Iga. Nandito pa rin tayo sa Comelec at gaya ng nasabi natin kanina, mula pa lamang noong Sabado ay bukas na 24 hours o 24 oras ang Comelec Command Center para sa lahat ng tanong at reklamo ng ating mga kababayang boboto. At bago po kayo mga kapuso tumungo sa mga polling precinct ngayong umaga, meron po kami mga paalala po para sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan ang mga ito sa pagboto. Unang-una po, alamin niyo na po bago po kayo umalis ng bahay ang inyong mga presinto at ang precinct number kung saan po kayo boboto at maaari niyo po itong i-check sa website ng Comelec sa www.comelec.gov.ph at bumoto rin na maaga para maiwasan ang aberya. Bukas na po ang mga presinto na mamayang alas 7 ng umaga at magsasara po ito ng alas 3 ng hapon at isulat po ng malinaw ng kumpleto at totoong pangalan ng mga napiling kandidato. Iwasan din magkamali o magbura at ingatang huwag marumihan ang inyong mga balota. Huwag din nyo ipakita sa iba ang inyong balota at kapag nakaboto na, huwag tanggalin ang indelible ink sa inyong daliri. At ang pinaka-importante po sa lahat, bantayan po ang bilangan at magmanman sa inyong kapaligiran. Magdala rin po ng flashlight o kandila para maghihanda sakaling mag-brownout at huwag niyo pong hayaang guluhin ninuman ang eleksyon dahil po ang boto nyo ay sagrado. Samantala, mga otoridad nagbabala laban sa posibleng paglabag ng mga kandidato at mga botante sa batas ngayong araw ng eleksyon. Alamin po ang mga dapat at hindi dapat gawin sa report na ito. Kung naging mainit ang kampanya noong nakaraang national elections, ganito rin ang labanan ngayon sa barangay at SK elections. Kaya mga otoridad tuloy ang pagmamatsyag sa mga posibleng gawing paglabag ng mga kandidato, pati na rin ng mga botante ngayong eleksyon. Unang-una na dyan ang illegal campaigning. Noong Sabado kasing itinakdang pagtatapos ng panahon ng kampanya, kaya wala nang dapat makikitang mamimigay ng mga campaign paraphernalia. Akala nila ang bawal lang ay within 30 meters from the polling place. Hindi, kahit saan. Kasi yung within 30 meters from the polling place, electioneering ang tawag dyan. Pero sa mas malayo, campaigning. Kung ang mga kandidato ay nag-aalok ng pagkain, inumin o kahit libreng sakay, huwag tatanggapin dahil bawal din ito. Ang pagdaraos ng sabong, boxing at beauty pageant sa araw ng halalan may kaparusahan din. Ang mga mahuhuling iinom at magbebenta ng alak sa presinto ang bagsak. Bawal din ang pagdadala ng kahit anong armas kahit lisensyado pa ito. At para sa mga kandidato ay pinagbabawal ang pagsama ng mga bodyguards o security forces. Maliban na lamang kung mayroong exemption para sa pagkakaroon ng security personnel na ibinigay ng Comelec. Pero ang numero unong paglabag na nagaganap tuwing eleksyon, vote buying at maging vote selling. I-record natin yung vote buying at vote selling na ginagawa. Matatakot din yung mga gumagawa nito pag binivideo natin. In that way, makontrol natin ang vote buying. Ito yung pinakamalalang sakit talaga ng ating electoral system. At ang mga lalabag maaaring maharap sa asunto, pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon pero hindi susobra sa 6 na taon. Umaasa rin ng komisyon na sa eleksyong ito kung saan mas kilala ng mga botante ang mga kandidato,
Utak ang pagaganahin ng mga mamamayan sa pagboto. At yan po ang latest sa ngayon mula dito sa COMELEC. Balik muna sa Connie. Salamat, Pia. Mga gurong upo bilang Board of Election Tellers nagsimula ng magsidatingan sa Camarin Elementary School. At may live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, sa mga sandali ito ay patuloy ang preparasyong isinasagawa ng mga guro na patuloy nga pagdating dito sa Camarin Elementary School. At yun nga, ay nakita natin yung ilan, inahanda na yung kanila-kanila mga presinto. At as early as mga 3 a.m. nga, Connie, 3:30, ay nagdatingan na yung mga guro, dala-dala ng kanila mga balota, ballot boxes, mga election paraphernalia para sa nakatakdang eleksyon ngayong umaga. Hanggang sa mga sandali ito ay maayos pa naman lahat at wala pa naman naitatala o nai-report na anumang aberya. Samantala, Connie, bago tayo dumating dito sa may Camarin, Caloocan sa ating paglilibot sa Magdamag, kapansin-pansin na ilang oras na lang bagong eleksyon, ay mayroon pa rin makukulit tulad na lamang dito sa may Quezon City, partikular sa nasasakupan ng Batasan Police Station kung saan 30 kalalakihan ang arestado matapos ng lumabag dun sa ipinapatupad na liquor ban ng COMELEC. Ang mga nahuli ay mula mga taga-barangay Batasan Hills, Barangay Holy Spirit, Barangay Conelt at Barangay Payatas. Ayon sa kanila, hindi raw nila alam na mayroong ipinapatupad na liquor ban sa mga panahong ito. Samantala sa may Fairview naman ni Connie, isang lalaki, 21 anyos na nagangalang Samra Langko, ang arestado matapos mahulihan ng patalim sa isang checkpoint sa lugar. Mahigpit din pinagbabawal ng Omnibus Election Code ang pagbibitbit ng patilim at ayon nga dito sa suspect ay volunteer daw siya ng isang kandidato at yung patalim ginagamit na naman daw niyang pamputol ng mga tali na ginagamit nilang pang-sabit ng kanilang mga tarpaulin. At sa may Barangay Greater Lagro naman, Connie, 2 kalalakihan ang arestado rin matapos na mahulihan ng tinatayang 1.5 gramo ng marijuana. Huli sila sa isang COMELEC checkpoint sa naturang lugar at depensa ng 2 kalalakihan ay kinailangan daw sa paniwala nila na gumamit sila neto para matugunan nila yung kanilang mga gawain bilang volunteer din daw sila ng isang kandidato. Ito yung kanilang pahayag. Bakit kailangan mo labanan yung antok? Para hindi po ako masyadong maantok po. Bakit hindi ka masyado maantok? Bakit kailangan mong labanan yung antok? Para mas marami pong maikabit na tarpaulin. Tarpaulin, Nino. Okay, Connie, sa mga sandali ito, nakikita natin bukod sa mga guro, dumadagsa na rin dito yung mga botante, sinisilip na rin yung kanilang mga pangalan, kung saan sila presinto, boboto at nakita natin halatang excited na sila para sa pagbubukas ng eleksyon mamayang alas 7 ng umaga. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat live mula naman sa Caloocan. At kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Commonwealth Elementary School kung saan na marami pong botante ang inaasahan dadagsa mamaya. By live report si Susan Enriquez. Susan? Arnold, bukas na ang halos lahat ng presinto dito sa Commonwealth Elementary School. Gaya po na nabanggit po kanina, 70 precincts po meron dito. At dahil bukas na nga yung karamihan sa mga presinto, ngayon po nalalantad yung ilan sa mga nagiging problema. Gaya po nitong aking papasuking kwarto. Alam niyo po, yung pangalan po ng mga kandidato ay nakasulat sa blackboard. Ayan, nasa blackboard po yung pangalan ng mga kandidato. At alamin natin dito sa mga gurong naka-assign dito kung bakit nakasulat. Dahil kung mapapansin ho ninyo, yung mga upuan ng bawat butante, wala hong mga nakasulat dito na pangalan ng kandidato doon sa kanilang mga folder. Wala hong nakasulat dyan. So sir, bakit ho ninyo naisipan na isulat sa blackboard yung pangalan ng mga kandidato? Kasi Ano mga, oh yeah. kasi po wala po silang provide na listahan. So gumawa na lang kami ng paraan kaysa namang gagastos pa kami sariling pera na pampaserox. So sinulat na lang namin sa pisara. So ang ano lang dito, kailangan bantayan nyo lagi dahil baka mabura, may mapadikit dyan, may mabubura. So kailangan uulit-ulitin yung isulat. Opo. Kanina may binabanggit din kayo na wala kayo nung voters list, wala kayong picture. Bakit po? Yung book of voters po kasi hindi ibinigay. So mahihirapan kaming i-identify yung mga tao. So nire-require talaga namin sila ng mga valid IDs. Kasi etong binigay nila sa amin, walang pirma, walang picture. So, Kita natin, ito, walang pirma, walang picture. Opo. So mahihirapan talaga kayo i-identify. Kung sila talaga yung taong yun. So nire-require ho ninyo, yung mga boboto po dito sa Commonwealth Elementary School, ano po ang dadalhin dapat? Mga valid IDs with picture. Oh, yan.
Mas madaling i-identify yung mga tao. Okay, maraming salamat sir. So ilan po yan sa isa pa sa mga problema. Ngayon, ito po ha, may mga teacher naman ho dito na gumawa ng paraan para hindi na isulat sa blackboard yung pangalan. So nagpa-xerox ho sila yung gumastos. Pero ang binabanggit ho nila dito, yung mga magiging problema, ay yung sobrang, halika ma'am, may binabanggit po sila dito. Tika ma'am, dito sa sinasabi po ninyo na masyadong maliit yung pangalan. Oh, yung listahan ng mga butante na pinaskil namin, masyadong maliliit, as in talagang kung di mo titigan, di mo mababasa kahit doon sa original. Kahit sa original. Opo. Tsaka yung doon sa Book of Voters, hindi katulad nung dati na may identity na yung butante na may perma na dapat. Ayun talagang simulat sa umpisa. Pakita natin ito. Pakita ho natin yung sinasabi mo, ma'am, na masyadong maliit.